Kung mabilis nang malobat ang phone mo kapag nasa labas ka, panoorin mo muna to bago ka bumili. Dahil ang Tecno Pova Curve 2 5G may 8,000 mAh battery na pero manipis at magaan pa rin. Ang importanteng tanong dito, para kanino pa talaga ang phone na to? Simple lang, para to sa buyer na gusto ng mas mahabang battery life pero ayaw magdala ng makapal at mabigat na device. Kasi kadalasan kapag sobrang laki ng battery, ramdam mo agad yung bigat sa kamay at bulsa. Ito 195 grams lang ang timbang at 7.42 mm lang ang nipes ng body. Kaya malaking bagay yon kung madalas kang bumibiyahe o nagta-travel. Unahin natin sa display, meron kang 6.78 inch Full HD Plus Curve AMOLED screen na may up to 144Hz refresh rate. Maganda ang AMOLED dahil mas rich tingnan ng kulay at mas malinaw ang contrast kapag nanonood ka ng video. Yung 144Hz naman mas ramdam mo sa scrolling. Kaya kung galing ka sa basic display, isa to sa mga upgrade na madaling mapansin. May Gorilla Glass 7 eye protection din at up to 4,500 nits peak brightness. Pero wag tayo mag-focus masyado sa malaking brightness number dahil peak rating yan at hindi palaging yan yung actual brightness habang ginagamit. Ang mahalaga, maganda ang display package para sa presyo. Curve AMOLED din ang design kaya mas premium ang dating sa harap, pero kung mas gusto mo ng flat screen dahil mas simple hawakan, kailangan mong isama yon sa desisyon mo. Pero ang pinaka-highlight talaga ng Pova Curve 2 ay yung 8,000 mAh battery. Kadalasan kasi kapag ganito kalaki ang capacity, asahan mong makapal at mabigat na ang phone. Dito naiiba ang design dahil 195 grams lang ang timbang at manipis pa rin ang body kaya mas komportable dalhin kahit matagal kang nasa labas. May 45 watts fast charging din. Okay ang speed pero kailangan realistic ang expectation. Dahil 8,000 mAh ang pinupuno mo, hindi ito yung phone na sobrang bilis mag full charge. Pero ang trade-off, mas malaking battery naman ang dala mo pagkatapos mag-charge at may bypass charging support din. Pagdating sa performance, MediaTek Dimensity 7100 ang processor. May 8GB RAM at 256GB internal storage. Sa actual test natin, nasa around 800k ang nakuha sa Antutu. Sa madaling salita, capable ang performance para sa daily tasks at gaming sa reasonable settings. Smooth gamitin para sa regular apps at may sapat na power naman para sa common mobile games. Take note lang, kung gaming performance ang priority mo sa 16,999 pesos, mas dapat mong tingnan ang Pova 7 Ultra dahil mas gaming focus ang chipset nun. Sa Pova Curve 2, hindi raw power ang pangunahing dahilan para bumili. Mas bagay ito kung gusto mo pa rin makapaglaro ng maayos pero mas mahalaga sa'yo ang 8,000 mAh sa manipis at magaan na phone. Sa storage, 256GB ang available kaya okay na para sa apps, photos at games. Pagdating sa camera, meron kang 50 megapixel main na may EIS stabilization, 2 megapixel macro at 13 megapixel front camera. Ito dapat alam mo to, yung main camera ay okay para sa normal photos at casual video. Dahil may EIS, may tulong siya sa pag-stabilize ng handheld recording. Pero hindi camera ang strongest reason para piliin ang phone na to. Walang ultra-wide at wala ring telephoto camera kaya basic lang ang camera flexibility. Kung gusto mo na mas maraming option sa framing o mas useful na zoom shots, doon naman papasok ang Camon 50 Ultra 5G. Dito sapat ang camera para sa regular use pero battery at display talaga ang dapat mong habulin. Sa extra features, may 5G connectivity, NFC, IP64 dust and splash resistance, Dolby Atmos audio at Android 16 with iOS 16 at syempre basta Tecno, asahan mo yung iba't ibang AI features. Bigyan kita ng tip, malinaw ang offer ng Tecno Pova Curve 2 5G. Hindi nito sinusubukang maging best camera phone o best gaming phone sa presyo niya. Ang binibigay nito ay yung 8,000 mAh sa manipis at magaan na device kasama ang smooth curve AMOLED display at decent performance. Kaya kung pagod ka ng laging nagbabantay ng battery percentage, ito yung phone na malinaw na dahilan para isama sa choices mo. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mong masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.